kumbaga lalaki sa lalaki, itlog sa itlog. Lumabas ang matapang sa matapang. Mabag kay Paparay na sa may nagsasabi mayabang siya. True po. Mayabang si Paparayan. Nagbuo po ng Team Dagat, hindi po siya nagpaliwanag. Nasa Team Tanim ka, tapos magbubuo ka ng Team Dagat. So malaking question. Ano? Yun, mapagpalang araw po sa atin lahat. So, panibagong araw, panibagong buhay. So, for today's video, ito na po, nagpahayag na po si Bro Alvin sa patungkol po dyan sa Team Tanim. At si nagpahayag na po si Bro Alvin patungkol po dyan sa Team Tanim at Team Dagat daw po. Yun. At saka ang tunay na ugali po ni Paparayan ilalahad po sa atin ni Kabida ni Jollibee TV. Yun, paki-subscribe po sila. Lalagay ko po yung link nila dyan sa description. Paki-subscribe po si Paparayan at saka si Bro Alvin, si Kabida. Yan po. Ang lahat ng Team Tanim, paki-subscribe po, paki-suportahan po natin sila. At kung bago ka lang din po sa channel ko, paki-subscribe na rin po ako. At paki-click click mo ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. So, tara. At pakinggan po natin ang side ni Bro Alvin sa kanyang mga pahayag. So, ito na po. At ang tunay na ugali ni Paparayan sa pahayag din ni Kabida na si Jollibee TV. So, tara, panoorin po natin. Tapos nung anong yun, may nag-live doon na sama-sama sila. Tapos merong nag-post ng video na ang pagbuo ng Team Tanim, ang pagbuo ng Team Dagat. So, yun ang naging malaking question sa mga subscriber at sa mga viewers. Yun po ang pinakandahilan ng malaking gulo dito sa Team Tanim. Yan po. Yan, para malinaw po. Doon ang galing po yung malaking gulo. Yan. Malaking gulo po sa mga viewers. Kasi sino po ba naman ang isang viewers? 'Di ba? May mga isip din 'yan. So, nasa Team Tanim ka, tapos magbubuo ka ng Team Dagat. So, malaking question. Anong ginagawa nitong nagbuo ito? Ibig sabihin may dala-dala siya, may hinanakit siya, may sama siya ng loob. Kumbaga mayroon siyang kung mayroon lang siyang ginawang video na gano'n, dapat pinaliwanag niya agad ng para hindi magkaroon ng question mark yung mga viewers saka yung mga members. Yun po yung naging malaking question sa isip ng mga viewers, solid subscriber natin. So bakit nagkaroon ng Team Dagat ganyan? So ayan, at yung nagbuo po ng Team Dagat, hindi po siya nagpaliwanag at lahat po ng mga umatin doon ay nakita din ng mga viewers. At yun nga, nag-usap kami sa GC na kinausap na bakit nagkaroon ng ganun team, pero hindi pa rin sila nagpapaliwanag. Ang pinakang sagutin yung mga viewers kung at doon na nag-umpisa po yung parang lamangan ng ego ganyan, na basta hindi na natin pwedeng buksan yun. Pero doon po nag-umpisa yan, na nagkaroon ng question na malaki yung mga viewers. So nabulabog sila, ang dami message sa akin. So ako walang dala-dala sa kanila, sa mga members natin kung may kasayahan. At diyan nagkaroon po ng question sa isip ng mga viewers, yung pagkakaroon po ng team na isa. Siyempre nga naman, di ba? Pag nakabuo ka sa yan, underwear po. pag nakabilong ka sa isang team tapos wala pang members yan, pag nakabuo ka sa isang team, ang team pangalan Team Tanim, tapos lahat kayo members diyan, tapos wala pang leader, lahat kayo diyan ay leader. Ibig sabihin ng lahat leaders, tinanggap niyo yan. Ibig sabihin kung may problema ang isa, so na nakikita ka sa isa, sasabihin mo agad dapat para hindi na lumaki. Pero kung pinabayaan mo lang, tapos yun, sama ng loob hanggang sa napuno, so pangit yun. Hanggang sa magbuo ka ng isang ganito, tapos kinuha mo lahat ng mga team na yan, tapos kinausap mo, malalason ang isip niyan, malalason ang isip. Kumbaga parang mali yun sa isang team. Dapat talaga kakausapin mo yung kung saan ka may hinanakit para maagapan, sabihin mo yung
nais mong sabihin sa kanya para hindi na lumala. At yun nga nangyari, parang nagkaroon ng conflict po sa mga pangyayari. At pero hindi naman siya ganun ka ano, parang hindi nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Pero ang nakikita ko talaga diyan bilang tapat na members saka isang sa gitna, nagkaroon ng pinakang malalang ano yun, nagbuo po ng ano ng Team Dagat. Kumbaga parang ano ito nangyari. Kaya po ang ginawa po namin, kinausap po namin, di ba napapansin nyo, kinausap namin sila, yun yung pinang ano ko, kinausap namin yung lahat ng members sa team na ano mag-usap-usap para maayos kung ano. At yung nagpatawag ng meeting at nagsama-sama nga doon, may mga hindi umattend doon, may mga umattend, at sa mga umattend, so nagkaroon po ng open forum na kung may hinanakit, ano yung hinanakit sa bawat isa, para mapag-usapan ano yung mga mali para mabigyan ng solusyon at para matuto rin ang bawat isa. So walang leader nun, walang leader, kahit sino pwedeng pagsabihan. Yun yung harapan, kumbaga lalaki sa lalaki, itlog sa itlog, lumabas ang matapang sa matapang sa pamagitan ng ano ng katotohanan, paliwanag para masolusyonan. At yun nga, nagkausap na ganun na simple lang yung ano, yung mga problema, at hindi rin alam ng mga umattend doon sa binuong Team Dagat na ano pala yun, nagbuo na pala ng ganun na wala daw silang sinasabi. Kumbaga isa lang yung may kasalanan, tas kumbaga parang inano lang, kumbaga in-invite lang sila, pero wala daw naman silang alam na magbubuo ng ganun. So yun ang dapat ipaliwanag ng isa dapat, hanggang sa lumala at hindi siya nagpakita, hindi rin nakipag-usap. Dapat talaga open naman lahat parang pagkakapatid talaga, dapat nagsalita siya na sa harap namin, hindi agad sa social media, kasi matagal din kami naghintay, kasi gumawa ng paraan ng bawat isa na abutin siya. Tapos hindi talaga nag-message man lang na ito aalis na ako, ganyan, magtatayo ako ng ganito, ganyan, salamat sa inyong ano. So okay lang na umalis, pero dapat maganda yung pagpapaalam, kasi maganda yung harapan nung naging isa tong team So pero pag umalis ng pangit yung ano, yung pangit sa isang tao, kailangan talaga kung lalaki talaga, tas may prinsipyo, tas mayroong humble, tas may Diyos sa puso, kailangan magpapaalam ka maayos, kasi sama-sama lang tayo na buo. Tas dapat maayos din yung pag-alis, maayos yung pagdating, maayos din yung pag-alis. Parang friends lang yun, kahit mangisda tayo ng harapan dyan, friends pa rin. Walang samaan loob, kasi wala naman talaga nangyaring yun palang pisikalan, kung ano-ano man, na tulad ng iba. Mayroon lang mga misunderstanding, yun yung nakikita ko. Kinulang lang talaga sa sa paliwanag yung bumuo ng Team Dagat, yung nakikita ko. Willing naman na lahat na abutin siya, humingi kami ng tawad sa kanya kung mayroon man, humingi na pasensya, pero wala talaga siya walang coordination sa ngayon. Pero hayaan natin yung panahon na malay mo open pa rin yung puso natin, pagkat pangit naman yung tatanim na sa mga loob. Pero sa amin, lahat nagkausap-usap kami ng team. Wala po talagang sama ng loob lahat ng bawat isa. Yun, natuto lahat na yung isang grupo ay lahat yan ay magkakaiba ng pinanggalingan, magkakaiba ng lugar, magkakaiba ng pananaw, magkakaiba ng ugali. Merong mga pwedeng mainggit sa mga post, at merong pwedeng magalit kung ano man yung masabi. Pero dapat talaga ang pinakasolusyon, magkakaiba man yun, pinakasolusyon dyan, pag may nakita ng mali sa isa, sasabihin agad ng in the nice way para masolusyonan agad. Hindi na yung patatagalin. Kasi pag nagtanim na sa mga loob sa puso, hanggang maliit yung nakita mo, lalaki na lalaki yan, hanggang lasunin yung isip. Kung ano makita mo sa isang tao yun, lahat na makikita mo mali. Pag yung sinakop na yung buo mong pagkatao ng galit sa mga loob. Kaya yun dapat maalis. Kaya mabuti na agapan yung team. At still going pa rin po siya, masaya tulad yan nangyari kanina. Nag-celebrate po si Dudoy Channel, naka 1,000 subscriber na siya. Naalala ko rin yan dati, yung mga nakasama namin ni Papa Ryan, napunta pa sila rito, hindi pa monetize yung mga yan, mga nakasama namin, hindi pa monetize sila. So araw-araw kaming every Saturday pag walang pasok, minsan pag walang pag mga holiday, nandito sila sa masaya kami nangingisda. At sinasamahan ni Papa Ryan yung kahit cameraman ako ni Papa Ryan, sinasamahan niya sila. Kahit minsan ako nasa ilalim lang ng puno,
sa initan. Sila nagko-content kahit di baling si Paparaya na masamahan yung isa at ako'y sinasapwera lang, ako nasa tabing puno, sa tabing ilog. Basta masamahan lang po yung mga kasama namin. Pero sa akin okay lang po, wala pong problema kasi wala naman akong vlog nun. Basta sumama lang ako, sumama. Napapagod ako kasi bago pa lang ako, pero kaya naman kasi enjoy bilang prinsipyo ko na pagkisama talaga. Hindi ko lang talaga matanggap talaga, o kumbaga parang nagkaroon ako ng yung parang lungkot sa puso ko yung nangyaring ganyan, na kung gusto na pala niyang oras last magpaalam ng maayos, kung mayroon siyang nagawang humingi siya ng kahit sa chat message sa group, kung pasensya na kayo kung ganyan nangyari, kung mayroon kayo sa manloob, siya hindi ko na kaya na makisama rito sa team. Basta mayroong humble na pero pag yung aalis na parang yung parang baliwala yung masinamahan mo, tapos lahat ay basta yung pag-alis na hindi maayos, tapos hindi siya in a nice way. So parang doon ako nalulungkot sa taong ganun. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na maalala pa rin niya yung mga nagdaang kasayahan at mga bilang kaibigan kung sino kami, kung sino yung team. Basta ang nakikita ko po, wala pong naging issue na pinakang malalim na kumbaga saan ang galing yung pag-alis, pagtanggal. Ang lang diyan, hindi naging open, tas may binuong isang team kaya nagkaroon ng question mark yung mga viewers. So yun din ang sa akin, nagka-question mark din ako na ang iniisip ko noon, kaya medyo nalungkot na sinabi ko sa GC na nagtayo na pala kayo ng team, pero bakit kung kailan pa ako Paparaya hindi niyo ako sinama. Kasi naalala ko dati nung mga bago pa sila, sumasama ako talaga sa kanila kahit wala pa akong sahod sa kanila, kasi wala talaga akong vlog. Ang purpose ko lang talaga sumama sa kanila, pag isama na talaga kakamerahan kita, sasamahan kita. Ayan. Pero yung sa binuong ganun na team na ganun, team dagat, tapos hindi nagpaliwanag, tapos siyempre ang una kong isipin, mag-isa na lang ako rito, pero bakit ako hindi sinama? Anong meron? May dala ba ito sa akin? So dapat pinaliwanag yun sa akin, o kaya sa mga members, o kaya sa mga viewers. Pero pinaliwanag naman siguro sa mga ibang kasamahan namin, kasi nandoon sila lahat at isa lang yun, at may isang nagpaliwanag na kasama niya. Ibig sabihin nauna na sila mag-usap-usap at hindi sinabi sa amin. Kumbaga nag-usap-usap sila, tas ang nagsabi sa amin nung yung isang kasamahan nila. Kaya hindi yung dapat sinabi lahat sa open sa amin ni Paparaya, o sa lahat ng group, sa lahat ng group ng team namin. Yun ang isa sa nakita ko na magkukulang, kaya nagkaroon ng misunderstanding. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa na abutin siya. Gusto namin puntahan siya, in-invite namin siya sa pag-usap-usap. Gusto namin puntahan siya sa dagat. Gusto namin puntahan siya sa dorm. So naka-schedule po yan. Pero parang gusto niya ng privacy, kaya babayaan po namin siya. At itong pagkasalita ko ngayon, hindi naman po siya hindi siya kumbaga parang pagbibigay ng putol sa relasyon ng isa. Kumbaga ito isang kumbaga paglilinaw lang na wala pong nangyaring masama sa Team Tanim, na kumbaga nagkaroon ng masamang sa loob. Kumbaga mayroon lang na hindi na ipaliwanag na maayos sa ginawa ng isa, na wala naman dapat po talagang kumbaga hindi naman dapat 'to issue yung pagtatayo nun, hindi lang niya na ipaliwanag. Yun lang po yun. Dapat ang kulang lang sa kanya, pinaliwanag lang na po sa viewer, saka sa amin. Ayan, po. Yan ko lang mga about kay Paparaya na may nagsasabing mayabang siya. True po, mayabang si Paparaya. Hindi po, joke lang. Paparaya mga kabida, kung titignan mo, nung di pa nakasama yan, parang nayayabangan lang ako sa kanya. Siyempre hindi naman natin alam yung tawag nito yung ugali niya talaga, tunay na ugali. Nakikita lang natin sa kanyang kilos ba, sa kanyang pananalita. Pero nung mapapatunayan ko sa inyo na hindi po siya mayabang mga kabida,
Kasi yan, nakasama ko yan, may higit 1 taon. Nakita ko yung pag-uugali niya. Kaya, yun lang, masasabi ko, hindi po mayabang si Papa Ryan. Napakabait kong tao at napakatotoo. Yan. Wala po akong masabi niyan. Hindi, napakabait, natulingin. Tapos yung yun nga, pagka pumupunta ako doon at insundo niya ako, talagang tutulungan kanya hanggang umangat. Hanggang ngayon mga kabida, nandiyan pa rin siya para sa akin, suportahan ako kahit nandito ako sa Pilipinas. Ganyan po siya kabait. Yung nakikita yung yabang sa kanya, hindi po totoo yun. Ako na po yung nagsasabi. Ako po yung nakasama niya ng matagal na panahon. At tawag nito, ay dami lang ako na po yung nagpapatunay na hindi mayabang si Papa Ryan. Wala kang masabi doon. Isipin nyo, kung mayabang yun, hindi ka, isang beses kung makikipag-collab ka lang sa kanya, isang beses lang yun. Hindi na yun magkikisali sa mga malilit na vlogger ba. Isang beses ba? Yung ma-promote ka lang ng isang beses, okay na yun. Pero si Papa Ryan, iba yan. Hanggat hindi ka umangat, hanggat hindi ka sumasahod, tutulungan ka niya. Kahit nandito na tayo, mga kabila sa Pilipinas, nandiyan pa rin siya sa ating para sumuporta. Ganun po siya kabait. Yung yabang niya, wala pong yabang. Kasi siguro nakikita nyo lang sa pananalita niya, sa galaw niya, parang mayabang lang. Pero wala pong yabang sa katawan si Papa Ryan. Kahit na sabihin natin na malaki na yung channel niya, wala po akong nakikita ng yabang sa kanya. Nakikita ko lang sa kanya, mabait siya at matawag nito, grabe yung pagkikisama niya. Isipin nyo nun, nung nakipag-collab ako, ang laki na ng subscriber ni Papa Ryan, mga kabila. Pero wala siyang arte, wala siyang, dahil malaki na yung channel niya, mayabang siya. Hindi siya susuportan. Grabe. Kung hindi tayo abot dito sa kinakatayo natin ngayon, ayun, may 13,000 subscriber na tayo, hindi natin maabot yan kundi dahil sa kanya, mga kabila. Diba? Siyempre, dahil din sa inyo, sa suporta nyo sa akin. Kaya, sinascribe nyo ako, siyempre, dahil din kay Papa Ryan. Kaya, ang mga nagsasabing mayabang siya, wala pong katotohanan yun. Napakabait na tao. Biruin nyo, atid sundo na ako, mga kabila. Atid sundo na ako sa pag nagbablog kami nung wala pa tayo service. Atid sundo na tayo doon. Tapos libre pa tayo pagkain, almusal, lahat ng mga gagamitin namin sa vlog, tulad ng mga tawag ito, bigas, lahat ng mga ginagamit namin, panluto, dala-dala niya, siya lang. Diba? Kaya grabe yung sumuporta si Papa Ryan, mga kabila. Hanggang hindi ka umangat, yan. Basta sinasabi lang ni Papa Ryan, be humble lang. Yan. Kalalaki ang ulo. Lagi niya sinasabi sa akin ng Papa Ryan, kabida, kapag tumaas na yung subscriber mo, lumaki ka na, sumayog ka na, huwag ka, tawag nito, huwag lalaki ang ulo mo. Yun, tinandaan natin yung mga kabida hanggang dito. Ngayon, nandito tayo sa Pilipinas. At wala kaming issue ni Papa Ryan. Hindi kami nagkatampuhan kahit isang beses. Ganon yung samahan namin. Basta gagawin lang namin yun. Gumawa kami ng content. Supportan niya ako, supportan ko siya. Yan. Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Tulad yan, pag malapit na umuwi, sigurado pupuntahan tayo niyan. Papasyalan tayo. Magkikita. Magsasama pa rin kami sa vlog. Yan. Ganun ka bait at kasuporta si Papa Ryan sa amin. Sa aming mga small vlogger.
Talagang hindi kami titigilan hangga't hindi kami umangat. Hindi niya iniisip yung channel niya rin. Basta iniisip niya, lahat kami angat. Yun. Kaya proud ako. Yun nga, naabot niya yung 100,000 subscriber. Pero hindi pa rin siya nagbabago. Yung ugali niya, ganun pa rin. Kung tawag na yun, 1 taon mahigit na yun, siguro nasa 2 years na pala mga kabila. Kasi ilan pa na tayo dito eh. 2 years. Oh. Nandiyan pa rin siya. Kamustahan kami. Gusto niyo yung lagay ng channel ko. Yan. Kamustahan kami. Yan. Di nagbabago mga kabila. Parang doon pa rin ako sa Taiwan na lagi nakasupport sa akin. Ganun din naman ako. Sinusuportahan ko dito. Napakabait na tao. Yun lang masasabi ko. Kain po tayo. Sarap dito. Background natin yung kalamansi. Malasa naman siya. Kaso, di mo gano'n siyang alam na kainin. Di gaya ng crabs, alam mo siya. Yung talagang crabs na alimango. Okay naman laman. Kaso, malangaw lang ngayon dahil panahon ng tagulan. Yan, kaya punta-punta yung mga langaw. Makukulit. Hindi yung pinagtatanggol ko si Papa Ryan dahil natulungan ako. Sinasabi ko lang yung totoo mga kabida. Yung totoong pag-uugali niya. Tingnan niyo, buhat nung nakasama ko si Papa Ryan hanggang umuwi ako, nandiyan pa rin yung suporta niya. Kaya yung suporta niya sa akin solid talaga yung siguro dahil talagang nagkasama kami mga tagal, nagkakilala yun, talagang todo sport si Papa Ryan sa atin. Yung yabang wala, yung tawag na to, yung kabaitan niya sobra. Yan, tingnan nyo naman. Kung mayabang si Papa Ryan, hindi niya abutin yung ganyan subscriber. Hindi siya susuportan ng mga tulad nyo mga kabida. Hindi niya susuportan. Pero nakikita nyo lang, talagang sobrang bayad. Basta wala akong masabi doon. Kaya soon, magkikita na natin si Papa Ryan, makakasama natin. Pati dito, makakasama natin sa mga fishing adventure natin dito. Dito sa Pampanga. Kaya yun. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin, sa amin. Sa amin ni Parang Dennis. Ngayon lang, wala tayong nakuha. Pagpasensya nyo na po. At ganun talaga siguro yung pagpipishing. Minsan minamalat. Buti na lang may nagbigay ng pangulam. Ngayon may dinuto tayo at pangulam. So yan. Bago natin tapusin yung ating vlog at marami pa yung kamay ko. Bago natin tapusin yung ating vlog, maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo sa akin, sa amin ni Parang Dennis, sa lahat po ng mga silent viewers natin, at sa lahat na nagko-comment, naglalike ng ating video, sa mga hindi po nag-skip ng ads, sa mga solid kabita po natin na subscriber.